Alright, so this is the moment of truth. Okay, punta na tayo sa Facebook ads. Ang kailangan mong gawin para makapag-create ka ng iyong pixel na gagamitin mo ito sa iyong Facebook ads for conversion gamit yung website is pupunta ka lang sa iyong Facebook Ads Manager, then pindutin mo yung all tools, then punta ka sa Events Manager. So usually pagka wala ka pang pixel, wala pa itong laman, so hanapin mo lang yung button na Create Pixel, magkakaroon ka na ng ganitong pixel. So, ang kailangan na lang natin gawin is isi-set up natin siya. So, ito yung lalabas dyan. Isi-set up natin siya. Ilalagay natin siya sa iyong website. So, ang kailangan mo lang gawin is click mo yung Continue Pixel Setup. Then, punta ka dito sa Install Code Manually. And then, Copy Code. Okay, click mo lang yung copy code. Then, punta ka, balik ka dun sa iyong website. Tapos, pag nandito ka na sa website mo, punta ka dito sa Settings. Then, Insert Header and Footers. Click mo yan. Tapos, ang gagawin mo lang, ipipaste mo dito sa script in header, dyan mo ipipaste yung kinapi mo. So, yun na yun. Then, once na okay na yan, click mo yung save. So, yan. Okay, so make sure mag-install ka rin ng Facebook Pixel Helper na tinatawag. So, ano yon? Ito yung makikita mo dito sa taas na Facebook Pixel Helper. So, para makapag-install ka niyan, punta ka lang, search mo lang dito, Chrome extension. Ayan, Chrome extension. Click mo to. Then, type mo dito Facebook Pixel Helper. Ayan. So, lalabas yan. Sa akin kasi naka-install na siya, naka-add na siya. So, i-add mo lang siya. Okay, pagka-click mo, add to Chrome lang hanggang sa lumabas na itong Facebook Pixel Helper. Kasi dito natin matetest at malalaman kung gumagana yung pixel mo. Okay? So, very, very important yan. Next, ang kailangan natin na gawin is punta ka dito sa iyong, balik tayo dito sa, sa installation ng iyong pixel. Then, click mo yung continue. Then, turn on mo tong automatic advanced matching. Then, click mo ulit yung continue. And then, click mo naman itong open event setup tool. So, sobrang dali lang ng gagawin natin. Okay? Sobrang dali lang ng gagawin natin. Punta ka dito balik ka dito sa iyong website. Punta ka dito sa all pages. Naalala mo yung itinuro ko sa iyo about Slug? 4 lang naman yung web pages mo eh. So, kuha ka ng iyong notepad, isave mo rin itong notepad na to. Tapos, copy mo itong markreyes.com kasama yung /. Balikan natin yung notepad. And then, kukunin natin yung mga web pages nito o yung mga slug nito. So, paano mo magagawa yon? So, meron tayong ditong actually, tatlong slug lang yung kailangan natin. Itong homepage, hindi naman na kailangan talaga. Punta ka lang dito sa Notepad, tapos kinopy mo na yung website mo, tapos ilagay na lang natin dito VSL. Tapos ilagay natin dito sa kasunod ay checkout, then kasunod ay purchase. So ganun lang. So i-copy mo rin itong mga mga website kasi lalagyan lang naman natin yung dulo. So para malaman mo kung ano yung slug ng iyong VSL, punta ka sa website mo, then ito yung VSL natin, di ba? Tinuro ko last time. Click mo yung quick edit. Ito na yung slug. Ayun o, slug nakalagay. VSL. So, i-copy mo yan. Balik ka sa notepad mo. Tapos, ilagay mo siya dito sa dulo. So, once na i-try natin, buksan natin itong copy mo yan. Try natin na buksan sa incognito. Saan siya mapupunta? So, dito na siya sa video presentation mapupunta automatically. Okay? So, kung mapapansin mo, walang button na nakalagay kasi automatic lumalabas yon. Nakaset up na yun automatically. Wala ka nang kailangan baguhin. Kapag pinanood na ito ni Prospect, itong video na ito, so yan o. Pag pinanood na ni Prospect yung video na yan, at a certain time, may lalabas na enroll now button sa ilalim. Okay? Para hindi muna sila ma-distract. Yun ang purpose nun. So, ang lupit, no? Okay, so minimize natin yan. So, yun na yung slug ng VSL. So, next na kukunan natin is checkout. So, click mo lang yung cancel. Punta ka dito sa checkout. Quick edit. Copy mo ulit yan. Balik sa notepad. Then, yan. Checkout. Then, next, ang kunin naman natin ay yung purchase, which is itong payment option. Click mo lang yan, click mo yung quick edit, copy mo yung slug, which is payment ang nakalagay, then payment. So para hindi ka na malito at hindi ka magkagulo, wag kang magbabago ng mga wag mong babaguhin yung mga slug na yan. Okay, yan na yun, as is na yan, yung mga bagay na yan. Hangga't hindi ko sinabi na baguhin mo do sa mga tutorials, wag mo babaguhin. Hayaan mo lang siya na ganyan. Okay, so na-copy mo na tong mga itong mga web pages na ito. So ang next natin na gagawin, balik tayo dun sa iyong tawag dito sa iyong ad. So, nandito na tayo sa setup events, di ba? So, ang una natin na gagawin, i-copy mo tong VSL. Copy. Then, paste dito. Then, may nakalagay. Please check that pixel in your is set up correctly. So, buksan muna natin.
Okay, buksan muna natin. Kailangan may lalabas dito para masabi natin na nakakonect na nga siya. So, wala pang nalabas. Minsan may mga ganitong times talaga. Minsan may mga ganitong times na hindi pa nalabas agad yung pixel kasi hindi agad nag-update yung website. May mga cases talaga na ganun. So, hintayin mo na lang. Hindi kasi ako makapagbigay ng definite time kung kailan talaga siya lalabas. Ayun, lumabas na. Minsan mabilis, minsan matagal. Hindi ako makapagbigay ng time eh. Nakadepende na kasi yan sa mga hosting, mga ganun nga, masyado ng technical yun. So, once na lumabas ito, ibig sabihin, ayan, meron siyang ganito. Okay, makikita mo meron siyang ganitong page view tapos merong ganyang warning kasi baka itong ano na to ay merong ad blocker. So, make sure na itong ad blocker, okay, i-ad blocker is i-exclude mo yung iyong website always. Click mo yung always. Okay, tapos i-refresh ulit natin. Yan, magre-refresh na siya ng kanya. So, ayun, nawala na, 'di ba? Nawala na. So yung ad blocker yung nakakapagpalagay nung ano, yung triangle na ano na parang error. So yan, ibig sabihin nito gumagana na yung ating pixel as page view. So, balik tayo dito. Tapos refresh natin ito. Okay, wait lang. Balik tayo sa Events Manager. Okay, so yun ha. Ang gagawin na lang natin is open Event Setup Tool. So yan, okay na siya kasi na-detect na eh. So ulitin natin, copy natin ito. VSL muna, then paste, then open website. So hintayin mo lang. Minsan hindi agad siya nag-open. Kung sakaling hindi mag-open talaga kasi dapat mag-open niya na ayun. Mag-open siya ng panibagong page. Minsan may ganong delay, minsan mabilis lang. Problema na ng Facebook yan. So hintayin lang natin mag-loading. Yan, nandito ka na. So, ang gagawin lang natin dito, may lalabas na ganito. Okay? So, ang gagawin lang natin dito is click mo itong track URL. And then, select event. Pindutin mo yung hanapin natin. Wait lang. View content. Okay? Click mo yung view content. And then, dito wala ka nang babaguhin. Then, click mo yung confirm. So, once na okay na yan, click mo tong finish setup. So, mamaya malalaman mo kung para saan itong mga to. Click mo yung finish. Then, skip. So, yun. Magko-close na siya ng kusa. So, next naman, click mo ulit yung Open Event Setup tool. And then, punta ka dito, copy mo to. Check out naman. Paste. Then, open website. Okay, click mo ulit. Pagka ganitong naggaganito, pop-up blocker. Ayan na. Pag may ganong pop-up blocker, tapos i-click mo itong pop nandito, ilagay mo dito, always allow pop-up for Facebook. Done. Then, click mo yung open website. So, may mga ganong error. Babasahin mo lang talaga na mabuti yung mga errors. Pag hindi mo talaga maintindihan, message mo na lang kaming mga leaders or ako para mag-guide ka namin. So, ito na yung checkout, di ba? So, may lalabas ulit na ganito. Ang next natin na gagawin is track URL ulit. Click mo yan. Then, select event. Then, initiate checkout. Okay? Yan yung i-click mo. Initiate checkout. Dito sa value, wala ulit yan. Then, click mo yung confirm. Okay. So, once na okay na yan, wala naman na tayong kailangan pang gawin dito, click mo yung finish setup. Then, finish, skip. So, yan. By the way, itong event setup tool, kung sakaling mawala ito dito, makikita mo rin yan dito sa settings. Okay, nandito yan sa settings. Ayun, no? Event setup tool. So, make sure pala i-open mo to, ha? I-on mo yan. Buti na nabanggit ko. Track events automatically without code. So, click mo yung open. I-on mo yan, I mean. Tapos, pwede ka rin dito mag-event setup kung sakali man na mawala dito. Okay? So, yun. Dito tayo mag-create ng event setup. So, okay na to. Click Open Event Setup. And finally, yung last is yung payment, which is yan na yung purchase. Okay, then, ito na yung copy mo, paste mo, then open website. So, yan. Mapupunta na tayo dito sa purchase. So, ang gagawin mo naman dito is track URL, select event, click purchase. This time, lalagyan mo na siya ng value. Okay, may value na to. Kasi ito yung lalabas dun sa purchase kapag nasa Facebook Ads Manager na. Di ba dun sa itinuro ko sa mga nakaraang lesson is sa messaging campaign lang tapos manual mo ilalagay yung 2.5 para lumabas yung purchase, di ba? Ito automatic. Okay, basta mapunta na yung prospect dito sa page na ito, automatic lumalabas na yun doon. So ngayon ang gagawin mo is choose value on page. Click mo to. Tapos maha-highlight itong mga numbers. So ang gawin mo, click mo itong 2.5. So hintayin mo lang. So minsan medyo matagal kasi ito. Hintayin mo lang na lumabas siya dito sa part na ito. Okay, hintayin lang tayo. Okay, so once na okay na siya, click mo na ulit yung finish setup. Finish, then skip.
So, yun. Congrats dahil na-connect mo na ang iyong website sa iyong pixel. So, ang gagawin naman natin is ite-testing natin kung gumagana ba yon. Dapat may mga lalabas na page view dito sa Pixel Helper. Dapat may lalabas na page view para doon sa VSL. Initiate checkout para doon sa checkout at purchase para doon sa payment page or sa purchase page. So, gawin natin. Open natin to. Open natin to dito. So, yan. Page view. Okay, check. Lumabas. Gumagana na yung pixel mo. Next naman is yung checkout. Copy mo yan. Paste mo yan. Dun yan. So, dito, click mo to. Page view. Okay. Supposedly, ang lalabas dito ay checkout. Okay, hindi lang page view. May lalabas pa dito na isa pang pixel. So, katulad nung sinabi ko kanina, minsan may mga delay na ganun bago siya mag-update. Kaya hintay-hintayin mo lang. Pwede mong i-refresh, pwede mong i-check. Siguro mga after 10 minutes, i-check mo ulit kung gumagana na siya before ka mag-set up ng ads. Kasi dapat tama. Okay, kapag hindi talaga lumalabas, balik ka dun sa event setup tool. Tapos, ulitin mo lang yung process. Pag open website, so by default, lalabas na yan dito eh. Naka-ano na siya, naka-checkout na siya, naka-set up na siya bilang checkout. So, ayan no. Ayun no, may nakalagay na, initiate checkout. So, minsan lang talaga may delay. Kaya, hintay-hintayin mo lang. Okay, hintayin mo lang. So, next naman natin na i-test is itong payment. Okay, ang bilis nun ah. Page view pa rin yung nakalagay. Pero dapat dalawa yung lalabas dyan eh. May isang payment at saka may isang initiate checkout. So, hintay-hintayin mo lang na mag-update. Okay, para malaman mo na gumagana siya. So, before ka mag-set ng iyong ads. Okay? So, ganun lang naman kasimple yung create ng iyong pixel at pag-setup ng mga event setup para malaman mo kung ilan yung mga nagpa-purchase, ilan yung mga nanonood ng video, ilan yung mga nag-i-initiate checkout. So, kung hindi mo masyadong naintindihan itong video nito, ulitin mo lang siya. Hanggang sa maintindihan mo, gagayahin mo lang naman kung ano yung mga tinuturo ko.